Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Muli po isang mapagpalang pagbati sa ating lahat ngayong araw na ito ng Lunes. Ika-24 na po tayo sa buwan ng Nobyembre. Araw at oras po dito sa Pilipinas. At ako po yung lingkod, Ray Sampang. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalalagayan habang sumusubaybay po dito sa ating programa na hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Kasama pa rin po natin sa ating pagsasahing papawid ng programang ito, ang ating pong mga katuwang sa ating Master Control. Of course, nandyan si Hero. Ayan, si Hero ngayon ang Master Control natin, ha? Talaga naman, ha? And of course, ang ating pong Wirecast operator si Justin. And sa ating live audio streaming, kasama pa rin natin si Mr. Leo Magpayo. And of course, binabati ko rin ang ating nakamonitor sa atin ngayon, si Mr. Michael Lanes. Yeah. Okay, tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating programa sa Global na Tayo. Kami, ang Global na Tayo atid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. At syempre, tayo po ay nagpo-program, nagbo-broadcast ang ating himpilan mula alas 7 ng umaga hanggang the next day, 3 to 4 in the morning the next day. Ganyan po kahaba ang ating broadcast upang lalo po kaming makapagatid sa inyo ng impormasyon, balita at makaganapan dito sa inyong mahal na inang bayan. Lalong-lalo na para sa ating mga overseas Filipino workers. Kami po ay pwede nyo subaybayan sa pamamagitan ng ating live Facebook broadcast ngayon. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, i-type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating pong live audio streaming. Ayan, Sa inyo pong live audio streaming, i-type nyo lamang, kung kayo may smartphone, sa cellphone ninyo, kung kayo may smartphone, punta lamang po kayo sa Google Play. At kung kayo naman ay may iPhone, punta po kayo sa App Store. At doon, sa mga browser na yan, i-type nyo lamang po PBS eBox, PBS Receiver. E as in excellent, V as in victory, O as in October, X as in Xerox. At pag lumabas na po yan, i-download nyo lang. At pag na-download nyo, i-tap nyo lang po yan at makikita nyo na yung mga tile icon, mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Isa na po dyan ang Radyo Pilipinas World Service. Yan, So, please, ang aming pong pakiusap sa inyo, please like and follow ito pong ating official Facebook page. Ganyan na rin po, pakisubscribe na rin sa ating official YouTube channel. Para po sa edisyong ito ng Global na Tayo, dadalhin po natin sa global stage ang nangyayari ngayon dito, lalong-lalo na sa loob ng bansa, lalong-lalo na sa patuloy po na pagtutok natin dito sa mga kaganapan nito mga nakalipas na araw, sapagkat sunod-sunod na po ang mga pag-i-issue ng warrant of arrest laban dito sa mga involved sa anomalous flood control projects. Kasama na po dyan yung kay former Congressman Zaldico at iba pang mga DPWH officials. Marami po yan, 17 po lahat yan. Alright? At meron na pong nasa kote na, nasa custody na ng National Bureau of Investigation at may mga sumuko na rin po sa CIDG. Pero may mga pinaghahanap pa rin. Meron pang pinaghahanap na apat. Kabilang na dyan si Zaldico. 4 na nasa labas ng bansa, kaya ang Bureau of Immigration at ang National Bureau of Investigation sa tulong na rin po ng Interpol talagang nagko-coordinate upang matukoy kung nasaan ang itong mga ito at upang mapauwi na at mapanagot dito sa mga kasong kanilang kinakaharap. And of course, sa kabila po niyan, meron pa, ito pa, dumadagdag pa ngayon, yung mga ugong-ugong na dinadamay na ang militar, na pumasok sa eksena. Kumbaga, makiisa sa panawagang pabagsakin o alisin sa pwesto ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito yung mga panawagan
para sa isang military intervention. Pero ayon po sa Armed Forces of the Philippines, kanilang tinams down nila ito at nireject nila itong panawagang magkaroon ng military intervention. Mamaya po makakausap natin ang ating Armed Forces of the Philippines sa pangunguna ng ating spokesperson ng AFP, walang iba kundi si Colonel Francel Margaret Padilla. Yan at marami pang iba sa pagbabalik po ng ating programang Global na Tayo. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Global na tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. At tulad po na nabanggit natin, kasama na po natin ngayon sa linya ng komunikasyon ng ating spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, walang iba kundi si Colonel Francel Margaret Padilla. Colonel Padilla, magandang umaga po. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga, Sir Ray, and magandang umaga po sa mga taga-subaybay ng inyong programa. Alright, napatawag po kami, Colonel Padilla, sapagkat maingay pa rin itong ilang mga grupo dito sa ating lipunan na nananawagan sa militar para magkaroon ng intervention dito sa mga nangyayari ngayon sa bansa natin, both politically, maging dito sa mga ongoing pa rin mga anomalous flood control projects, pati itong mga isinasagawa ngayong kilos ng pamahalaan laban dito sa mga taong sangkot dito sa mga corruption na ito. Ano po ba ang for once and for all, ano po ba dito ang stand ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas? Sir Ray, malinaw po yung paninindigan po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Hindi po kami bahagi at hindi po kami papasok sa anumang usapin, sir, na maglalayon pong guluhin ang katatagan ng ating pamahalaan. Kung may mga pagtatangka po na ilihis yung tiwala ng tao, lalong mas mahalaga po na panindigan po namin yung aming pagiging profesional at tapat sa saligang batas. Alright, how can we make sure, Colonel Padilla, how does the AFP Command make sure na itong mga ilang grupong ito sa ating lipunan hindi makapenetrate dito sa ating mga sundalo, lalo na sa mga parplang units or outposts natin, at sila ay makonbinse na sumama dito? Sir, hindi po bago kasi itong mga ingay na to, pero hindi naman po kasi yung kung anong ingay na yan na lumalabas, sir, hindi po yan ang basehan ng kilos ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. May mga pahayag po, may mga panawagan, maging online man, sir, o maging galing din po sa pronouncement ng ilang sektor, but we will not allow po the noise to cloud our judgment. Ang oath po natin is to the Republic and to the Filipino people, hindi po sa political actors, and hindi kailanman magpapagamit ang AFP para po sa mga hakbang na to. We remind our troops constantly about this, sir. In fact, last week po, we have renewed our oath for this. And tiwala po tayo sa mga ground commanders natin, that everything po is being disseminated down to our lowest unit, sir. Itong grupong Kilusan Bayang Kontra Kurakot o KBKK,
ito yung naglabas ng alleged destabilization plot laban kay Pangulong Marcos at sa kanyang administrasyon. Meron ba tayong nakatutok ng mga military assets or intelligence dito sa kinikilos nitong KBKK na ito? Lahat naman po sir, basta po meron na i-report po sa amin, inaaksyonan po yan ng ating kaukulang mga units dyan. Tuloy-tuloy sir ang ating monitoring at ang ating internal mechanisms po, no? Kapag ka po merong impormasyon, agad po natin itong iniimbestigahan. Pero malinaw po sir na ang Armed Forces of the Philippines remain stable, we are cohesive po, and we are mission focused at. Alright. Okay. Ma'am, kunin ko rin ang reaction nyo dito, Colonel, sapagkat naglabas nga ng payag si Senator Panfilo Lacson sa Senado. And he disclosed na niyayaya siya ng mga retired military and police officials to come and join them, especially ditong tinatawag na civil-military junta. Pero he outright dismissed this. Tinams down niya kagad dito. Ito po bang civil-military junta, ano bang may ito bang mga former military officials na ito and the PNP officials, well, speaking of military officials, under the radar na rin ng ating Armed Forces of the Philippines para ma-monitor? Sir, ito po nga, ang sabi ko kanina, basta po meron nga pong nai-report sa amin, tinitignan po natin yan. Ito pong mga paglalantad na to, ng any information, sir, na maari pong makaapekto sa seguridad ng ating estado, national security concerns, isa po talagang mahalagang bahagi ng isang demokratikong proseso, sir. So, ang mahalaga dito, Sir Ray, yung mensahe po, na wala pong puwang ang anuman pong destabilisasyon sa AFP. At malinaw po sa bawat miyembro ng AFP na anuman pong pagtatangka laban sa kaayusan, hindi po namin yan papayagan, sir. Alright, siguro last question na lamang po, Colonel Padilla. Come November 30, may malaking protesta na naman sa Luneta. Ano po? May participation po ba ang ating AFP dito sa mga security measures na ipapatupad ng Philippine National Police, at least to augment their forces? Sir, usually po talaga, as the PNP is the lead for that, law enforcement and peace and order, palagi naman po na naka-standby ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas to augment if necessary. So with all of those preparations po, naka-standby po ang puwersa ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Over and above ito, sir, sa mga regular missions that we conduct each day. So, wag po natin kalimutan na nandiyan pa rin po ang AFP. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pakikipagtulungan dito po sa ating HADR operations. Hindi pa rin po ito tapos, Sir Ray, Yung mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong dito po sa mga huling sakuna ng bagyo, ng earthquake, tuloy-tuloy po tayo dyan. Hindi po tayo nawawalan ng focus dyan. And andyan din po ang ating internal security operations, ang ating mga activities for that. And of course, ang ating malaking hamon na kinakaharap po ang territorial defense. So, lahat po yan, all at the same time, tinutugunan po ng sandatahang lakas ng Pilipinas, sir. Alright, with that, Colonel Padilla, maraming salamat po, pero siguro huling pahayag po ninyo sa ating mga kababayan, both nandito sa loob ng bansa at maging sa mga overseas Filipino natin, mga Filipino migrants living and working abroad, para po sa last and final stand, yung talagang reiteration ng AFP tungkol dito sa panawagan ng ilang mga grupo para sa isang military intervention. Yes sir, nakikiusap po kami sa ating mga kababayan, maging mapanuri po tayo. Napakalaking hamon po nitong disinformation and misinformation po na kumakalat. So maging mapanuri po tayo sa mga nakikita natin, nababasa natin. Manatili po tayong kalmado. We assure you po at ang inyong AFP ay professional, disiplinado at hindi po kami nagbabago ng aming mandato para po protektahan po ang ating konstitusyon at tiyakin po ang seguridad at katatagan po ng ating bansa. With that, Colonel Padilla, maraming salamat po sa inyong participation dito sa ating programa ngayon. Thank you very much at mabuhay po ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Maraming salamat, Sir Day. Ang ating pong Armed Forces of the Philippines spokesperson, Colonel Francel Margaret Padilla. Malinaw po, malinaw pa sa sikat ng araw ang final stand po dyan ng ating sandatahang lakas
na hindi sila sasama sa anumang military intervention. Tahasan nilang tinatalikuran, tahasan nilang sinasabi na hindi sasama, hindi makikilahok, hindi makikiisa ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas sa anumang military intervention upang magsagawa ng isang unconstitutional activity sa pagpapatalsik sa kasalukuyang administrasyon, lalong-lalo na dito sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. And I hope that will lay to rest yung mga nagyayaya dito sa ating mga kasundaluhan sa ating sandatahang lakas upang sumama sa anumang military adventurism na naman. Wala naman ho talaga magagawang maganda ang anumang military adventurism. Sana natuto na po tayo nitong mga nakalipas na mga kudeta na ginawa noon, di ba? Katakot-takot na kudeta, sunod-sunod, alright? Nakatulong ba sa ating bayan? Hindi po. Lalo pa nga po nalugmok tayo di ba? Lalo tayong nahirapang makabangon. Kaya let this be a lesson yung mga nakalipas na kudeta. Kung mga magiging motivation lang at layunin ng isang military intervention ay upang maluklok yung ibang tao sa pwesto dahil gigil na gigil sila makaupo sa pwesto, hindi po yun ang talagang sukatan. Ang sukatan talaga yung tunay na paglilingkod at serbisyo tapat, tunay na paglilingkod at serbisyo na walang halong korupsyon. Yan ang tunay na serbisyo, hindi military intervention. Okay? Napaka-professional na po ng ating mga sundalo ngayon. Our Armed Force of the Philippines has come a long way. Malayo na po narating ng ating sandatahang lakas when it comes to dedication and professionalism. Their ethical and professional foundation is unshakable pagdating po ngayon sa ating konstitusyon. So, wag na ho natin isama dito ang sandatahang. Kaya yung ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon, maging nasa labas ng bansa, yung ating mga OFWs, yung ating mga kababayan nakikinig at nanonood sa atin ngayon, wag po tayong maniwala sa mga maling impormasyon na lumalaganap na kasama ang Armed Force of the Philippines sa mga ganitong klase ng mga unconstitutional activities katulad ng mga military intervention at civil military kung na kung ano-ano sinasabi dyan. Hindi po sasama ang ating sandatahang lakas. Tulad nga po na sinabi ni Senator Panfilo Lacson mismo, ang Senate Pro Tempore, Senator Panfilo Lacson, tahasan niyang tinabla, tahasan niyang tinams down yung alok sa kanya na sumama dito sa civil military junta na ito o dito sa tinatawag na Transitional Council pa yan. Tahasan niya po yung tinams down dahil ayon po kay Senator Panfilo Lacson, that will be a violation of our own constitution. At meron tayong sinusunod kung magkakaroon man ng pagpapalit ng administrasyon, kinakailangan dumaan sa constitutional succession. Okay? Pag sinabing constitutional succession, halimbawa nagkasakit ang isang pangulo ng bansa dito sa Pilipinas, nagkasakit. He is not able to function anymore. Ang susunod na succession niya is Vice President. Ngayon, kapag halimbawa nagkaroon din ng sakit yung Vice President, na disgrasya, something like that, na aksidente, hindi mo malaman no? Ang papalit dapat Senate President. Okay? Ngayon, ganun din. Halimbawa, may nangyari din sa Senate President. Hindi na rin siya makapunction. Ang susunod na papalit at ang last na papalit sa kanya yung Speaker of the House. Okay? Yung Speaker of the House. Ngayon, halimbawa, talagang naglalaro ang panahon at may nangyari pa rin sa House Speaker, hindi pa rin siya capable physically and mentally to exercise his mandate. Doon na ngayon kikilos ang Kongreso para magsagawa ng isang eleksyon, bagong eleksyon para sa pagkapangulo at Vice President. Yun po ang succession, constitutional succession. Okay? Hindi yung magsasagawa ka ng military junta o magtatayo ka ng transitional council, tatanggalin mo yung sitting president at yung sitting vice president para sa kanilang personal na agenda. Hindi po ganun yun. Okay? Sige. Their presence sends a clear message. The government is acting as one.
No one is beyond accountability and the Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov PH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov PH Super App. Global na tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga pa lang bati ko kay Sean Kyle Flores. Good morning sa iyo, Sean Kyle Flores, at sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Kung gusto po nyo magkomento dito sa ating pinag-uusapan ngayon, mag-comment lang kayo, magpadala lang kayo ng mensahe doon sa ating comment section doon sa baba. Ayan, para mabasa at mapag-usapan natin. Alright, sa pagpapatuloy po, ito, ihahatid namin sa inyo itong isinagawang press briefing kaninang umaga. Pinangunahan po itong press briefing na ito ng Department of Interior and Local Government sa pangunguna ni Secretary Juanito Victor John Vic Remulla. Kasama po sa nasabing press briefing ay ang Department of Public Works and Highways sa pangunguna naman ni Secretary Secretary Vince Dizon. Kasama rin ang Department of Justice sa pangunguna naman ni Acting Secretary Frederick Vida. Nandun din ang Philippine National Police sa panguna naman ni Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. At ang National Bureau of Investigation sa panguna naman ng Officer in Charge si Atty. Angelito Magno. Isa pong press conference ang isinagawa nila sa Camp Crame, Quezon City ngayong umagang ito. Ito po ay may kinalaman dito sa update sa mga pagtugis ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, lalo na ng mga nabanggit kong ahensya, sa pagtugis dito sa mga sangkot sa flood control anomaly o corruption. Kasama na po dito si dating Congressman Saldico. Take note po, may mga sumuko na sa CIDG, sa Criminal Investigation and Detection Group, na mga na-issuehan ng warrant of arrest. Halina po kayo at pakinggan natin at panoorin natin itong press conference na ito na pinangunahan ng DILG upang malaman natin ang latest dito sa paghabol at paghuli dito sa mga na-issuehan ng warrant of arrest patungkol sa anomalous flood control projects. Their presence sends a clear message. The government is acting as one. No one is beyond accountability, and the institutions represented here today stand united in that responsibility. Before we open the floor for questions, Secretary Remulla will deliver his statement, followed by the statements of the other department heads, if any. We ask the media to keep your questions orderly, direct, and focused so we can give the public the clear and accurate information they expect. Kindly raise your hands later and an usher would go to you and hand you a microphone. To begin, we call on the Secretary of the Interior and Local Government, Secretary Juanito Victor Remulla. Good morning. Today is about the response of the law enforcement agencies regarding the warrants of arrest issued by the Sidligan Bayan over 16 individuals. These individuals are Elizalde Zaldico, incumbent member of the House of Representatives, resigned, but former chair of the House of Committee on Appropriations. Jel Day Pakanan, Regional Director, DPWH, Mimaropa, Region 4B. Jean Ryan A. Altea, Assistant Director, Regional Assistant Director. Ruben Santos Jr., Assistant Regional Director. Dominic G. Serrano, Chief Construction Division, Bids and Awards Committee Chairperson. Felizardo S. Casuno, Project Engineer 3. Timohen Sakar, Materials Engineer. Montrexis T. Tamayo, OIC Chief Planning and Design Division.
Juliet C. Calvo, Chief Maintenance Division. Dennis P. Abagon, OIC, Chief Quality Assurance and Hydrology Division, regular member, Bids and Awards Committee. Number 11, number 11, Lerma D. Caico, Accountant 4. Number 12, Grace D. Lopez, regular member, Bids and Awards Committee. Number 13, Frederick Carl Camero, Vice Chairman, Bids and Awards Committee. Number 14, Aderma Angeli Alcazar, President and Chairman, Board of Directors, Sunwest. Number 15, Cesar X. Benaventura, Member, Board of Directors and Treasurer, Sunwest. Number 16, Consuelo D. Aldon, Member, Board of Directors, Sunwest. Now, next in the slide is the members that have been arrested. Under the back. Give me the names of arrested. Arrested so far. We have Gerald A. Pakanan. We have Jean Ryan Altea E. Alorin. We have Ruben Santos or De Los Santos. We have Dominic Serrano. We have Felizardo Casuno. We have Juliet Calvo. These 6 were arrested by the members and operatives of the CIDG. The last person to be arrested was NBI Director. Sino yung na-arrest natin under you? Abagon. Engineer Abagon. So, in your screens are the ones arrested so far. Next screen, please. These are the persons at large believed to be abroad. Number 1, Zaldico. We do not know his exact whereabouts. Number 2, Aderma Angeli D. Alcazar. She is believed to be in New Zealand. Number 3, Cesar X. Benaventura, believed to be in New York. Number 4, Montrexis Tamayo, believed to be in Jordan. Ladies and gentlemen, save for Zaldico, the other members who are believed to be abroad have made contact with our law enforcement agencies and expected to show up at the embassy and begin immediate repatriation towards the Philippines. They have done so voluntarily, and informing them of their whereabouts, and we informed them of their right to proceed immediately to the embassy as soon as possible. Ladies and gentlemen, these are the accused personalities. We have to make it clear that no matter where you are in the world, we will find you. If you are at large, we will find you. If you are hiding in the Philippines, we will find you. We have one, maybe NBI Director can explain about the circumstance beyond the arrest of the personality. Engineer Dennis Abagon was arrested in Quezon City after a failed service in his known address in Cavite. He was arrested on a Sunday early morning at Sikatuna Village. Arrested with him were the stay in
helpers or a couple assisting him. Yung owner ng property. We are into investigating. Reports were made that the house where he was arrested is allegedly owned by one vice mayor of Bansud, Oriental Mindoro. We are still verifying the authenticity of this information. Ladies and gentlemen, basta po kayo ay akusahan ng ombudsman at binigay na ang information sa Sandigan Bayan at labas ng warrant of arrest, kayo po ay kailangan masaklaw na sa ilalim ng jurisdiksyon ng batas. Binabalaan po namin na lahat ng gustong tumulong, lahat ng gustong tumulong itago ang mga ito ay may kaparusahan na katumbas sa kanilang ginagawa. Our best advice to all who have warrants of outstanding warrants of arrest against them, surrender as soon as possible. Surrender to the nearest authorities. Surrender to the nearest police station. If we go on a manhunt after you, we cannot guarantee the results. For the sake of your families, for the sake of the country, surrender immediately. Thank you very much. Are there any questions? Leah, go ahead. Yes, sir. We have 5 questions because we have to proceed somewhere else. Leah? Morning, sir. Leia Ilagan po, UNTV. Sir, itong mga akusado na ito ay saang flood control lang sila nadawit at tama po ba na dire-diretso yung investigation and meron pa tayo mga inaasahan na sa mga susunod na araw? SILG, with your permission. Unang-una po, narinig naman po natin ang Pangulo natin kaninang umaga. In-announce niya ang pagka-aresto nitong mga unang mga sangkot dito sa unang kasong final ng gobyerno laban sa mga maanumalyang flood control project. At sinabi din ng Pangulo natin, umpisa pa lang po ito. Nandito na po tayo sa punto na mananagot na po lahat ng mga dapat managot, pero umpisa pa lang po ito. Ito po ang unang-unang kaso tungkol sa flood control sa Oriental Mindoro. No? Pero marami pa pong parating na kaso, marami pa pong makakasuhan, marami pa po ang maaresto. Yan po ang pangako ng Pangulo natin. Kaya maghintay na lang po tayo, naghintay na rin naman tayo ng ilang buwan. So, tingin ko konti na lang madadagdagan pa ng madadagdagan itong mga makakasuhan at maaresto ito. Kay SLG. Sir, may madadawit po bang mga local government executives sa Oriental Mindoro tungkol dito sa flood control? That is the discretion ng ombudsman yan. So, itayin natin ng ombudsman maglabas ng report nila. Pero may iniimbestigahan. Again, ombudsman yan. Sila ang magsasabi. 2 more questions, please. Thank you, sir. Sir, good morning. Any information po regarding the whereabouts of Saldico? You said last Friday he was in Japan. Is it also true na nasa isang country siya na walang extradition treaty with the Philippines kaya hindi siya maaresto basta-basta? Kasi meron tayong kay Negros Oriental representative na huli siya agad. But why with Saldico? Why is it taking so long? We believe he's traveling with another passport. We do not know if he's using another name. So, bine-verify pa namin eh. The blue notice is out. Now that we have now that he is good, the arrest warrant, the red notice can be out and then we will further determine kung nasaan talaga siya. So hindi po siya gumagamit ng Philippine passport. So kahit i-cancel, Secretary. Ang hula lang namin, reportedly he has another passport that he's using. Thank you, sir. 1 more question, please. Yes, sir. Morning, sir. Alfred Dallison, Alfred. Journal Group. Sir, yung napanood kahapon na yung isang suspect, nagbabarge yung mga agents, destroying the door, using a battering ram. Will it be the norm na gagamitin ng
PNP and the DILG and NBI para ma-aresto lahat ng mga suspects, sir? Your question again, will we use the same procedure? Yes, will it be This the is norm? yung ginawa ng NBI is standard operating procedure talaga yan. If they refuse to open the door, then they have, the arrest warrant gives them the power to forcibly to break open the doors. Nasa kapangyarihan ng NBI yan at ng ating law enforcement agencies. Okay, meron ba? Last Sir, one before we leave. I think 2 more questions, Sec. Okay, go ahead. Sir, last on my part, yung sa anim po na, yung sa CIDG, were they arrested or some of them surrendered? The first one, in the name of Gerald Pakanan, surrendered, and after that surrender, one after the other, we arrested, or the PNP arrested through the CIDG, 6 personalities. One more, please. Banggit ng NBI na alleged vice mayor yung may-ari ng bahay na inaresto si Director Pakanan. No. Um, Hindi siya alleged. We have determined that he is the owner of the property. Ang didetermine namin kung ano ang nature ng kanyang stay sa lugar na yan. So, until we determine kung he was renting or he was being hidden, wala pa kaming definite statement kung anong status ng kanyang investigation. Meron pong kaso, Sec? Again, we cannot say until we determine the exact state of the arrangement kung bakit siya doon. Ano pong ginagawa ng office nyo para po matiyak na walang political intervention? Ay, wala talaga. Wala talaga. Nahuli na. So, what you see is what you get. There is no political intervention here. Okay, thank you very much. Okay, thank you very much. Napakinggan at napanood ang press conference na pinangunahan ng Department of the Interior and Local Government sa panguna ni Secretary John Vic Remulla, kasama ang Department of Public Works and Highways, kasama ang Department of Justice, kasama ang Philippine National Police, and of course ang National Bureau of Investigation. At dito po nilahad nila itong mga pangalan ng mga na-issuehan ng warrant of arrest at itong mga patuloy na hinahanap at patuloy na tinutugis ng ating mga otoridad, lalo na yung mga nasa labas po ng bansa. At diyan po nagtatapos, diyan po natin ipipinit ang isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sana po ay nakapagatid kami ng mahalagang impormasyon at balita sa inyo, lalo na para sa ating mga overseas Filipino workers na nasa ibayong dagat at maging dito sa loob ng ating bansa. Ang atin lamang pong pakiusap sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood, lalo na ang ating mga Filipino migrants living and working abroad, yung pong ating discernment. Lagi na naman po namin binabanggit, gamitin po natin ang ating discernment. Huwag po tayo masyadong nagpapaniwala sa mga lumalabas sa social media at mga propaganda upang guluhin, lituhin ang taong bayan, lalo na kayo po na mga Filipino migrants at OFWs na malayo sa ating inang bayan. Kunin po sana natin lahat ng impormasyon sa mga reliable sources of information, at wag basta-basta maniniwala sa mga lumalabas na mga impormasyon sa iba't ibang mga social media accounts, sa mga social media page sa Twitter at kung saan pa. At dito po sa Radyo Pilipinas World Service, we are doing our best to deliver you the right information, objective information, para po mabigyan kayo ng tamang direksyon at tamang pangunawa sa mga nangyayari dito sa inyong inang bayan. Maraming salamat po sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa edisyong ito ng Global na Tayo. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Muli, paalala, please like and follow our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Subscribe to our YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service YouTube channel, at i-download ang PBS Radio app sa pamamagitan ng pag-download ng e-box PBS Receiver. Muli po, maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.